Naisip mo na ba kung bakit tuwing tagsibol, biglang nagiging mapuputi at parang may dekorasyon ang mga puno sa hardin at parke? Mukhang para lang sa ganda, di ba? Pero paano kung sabihin kong ang pagpapaputi ng puno tuwing tagsibol ay huli na kung tutuusin at ang totoong himala o benepisyo ay nagaganap pala tuwing taglagas? Ngayon, aalamin natin kung bakit nga ba kailangan ang pagpapaputi ng puno tuwing taglagas at kung paano maililigtas ng simpleng gawaing ito ang iyong hardin. At ipinapangako ko, iba na ang magiging tingin mo sa simpleng puting pintura sa mga puno pagkatapos nito. Ang pagpapaputi ng puno ay hindi isang modernong kapritso ng mga landscape designer. Ito ay isang lumang gawaing agrikultural na ginagamit na ng ating mga ninuno ng likas o instinct lang. Napansin na nila noon pa na ang mga punong pinahiran ng puting sangkap ay mas nakakayanan ng taglamig. Pero hindi pa nila alam noon ang pisika sa likod ng mga prosesong nagaganap sa balat ng puno. At ang mga prosesong ito ay parang isang tunay na thriller o nakakakabang kwento kung saan ang pangunahing kontrabida ay ang matinding sikat ng araw sa taglamig. Okay, simulan natin sa umpisa pa lang. Karamihan ay naniniwala na ang matinding lamig o taglamig ang pangunahing kaaway ng halamanan sa panahon ng taglamig. Pero hindi siya lubos na totoo. Ang mga puno, lalo na ang mga lokal nating uri, ay sadyang sanay na sa matinding lamig. Habang tulog ang mga ito, nakakayanan nila ang napakababang temperatura. Ang tunay na mapanlinlang na kaaway ay hindi ang lamig mismo, kundi ang biglaang pagbabago-bago ng temperatura. Mas delikado ang panahon mula sa huling bahagi ng Enero hanggang sa unang bahagi ng Marso. Ito ang panahong nananatiling malamig at nagyayelo pa ang mga gabi, pero maaraw at parang tagsibol na ang mga araw. Ang kaibahang ito ang nagpapasimula ng mekanismong nakakasira sa puno. Isipin ninyo ang isang maliwanag na araw sa Pebrero. Napakaliwanag ng sikat ng araw. Kaya sa timog na bahagi, ang madilim na katawan ng puno ay maaaring uminit hanggang 10 degrees Celsius o minsan pa nga'y 15 degree. Ang balat ng puno ay sumisipsip ng init, parang isang maitim na tela. At ano ang susunod na mangyayari? Nalilinlang ang puno. Akala nito, dumating na ang totoong tagsibol at panahon na para magising. Sa loob, sa ilalim ng balat ng puno, nagsisimula ang bahagyang paggalaw ng katas. Ang mga cambium cells, ito ang buhay na suson sa ilalim ng balat ng puno, ay napupuno ng tubig at naghahanda para sa paglago. Ngunit ang init ng araw, na tila mapanlinlang, ay nagwawakas. Paglubog ng araw, mabilis na bumababa ang temperatura ng hangin. Sa loob lamang ng 1 o 2 oras, ang temperatura ay maaaring bumaba mula sa positibong antas patungong negatibong 10 o maging negatibong 15 grado Celsius. At ano naman ang mangyayari sa halumigmig na bumusog sa mga selula ng balat ng puno? Ito'y nagiging yelo. Alalahanin kung ano ang nangyayari kapag nagiiwan ng boteng salamin na may tubig sa lamig. Ang tubig, kapag nagyelo, ay lumalawak at pinupunit ang salamin. Ganoon din ang prosesong nagaganap, ngunit sa mikroskopikong antas lamang, sa loob ng puno. Milyon-milyong kristal ng yelo ang literal na pumupunit sa pinong mga selula ng puno mula sa loob. Ang mga tisyo ng balat ng puno at cambium ay labis na nasisira. Ang mapanirang prosesong ito ang nagiging sanhi ng frost cracks, malalim at pahabang bitak sa puno. At hindi lang ito isang simpleng cosmetic defect. Ito ay isang seryoso, bukas na sugat sa katawan ng puno na maaaring humantong sa pinakamalalang kahihinatnan. Maihahalin tulad ang ganitong uri ng bitak sa isang sugat na nakabukas sa katawan ng tao. Ito ay direktang pasukan
Walang proteksyon para sa lahat ng uri ng impeksyon mula sa mga spore ng fungi na nagdudulot ng pagkabulok ng kahoy, bakterya, at syempre, mga peste ng insekto. Ang mga bark beetle at iba pang insekto na sumisira sa kahoy ay masayang maninirahan sa ganitong komportabling tirahan. Natural, susubukang hilumin ng puno ang sugat na ito sa pamamagitan ng paggawa ng espesyal na tisyo sa mga gilid. Ngunit malaki ang lakas na ginugugol dito na sana ay nailaan sa paglago at pagbubunga. Higit pa rito, halos kailanman ay hindi tuluyang naghihilom ang malalim na bitak. Mananatili itong mahinang punto sa buong buhay ng puno. Bunga nito, humihina ang puno, nagiging madaling kapitan ng sakit, at sa loob ng katawan nito ay maaaring magsimula ang mabagal, ngunit tiyak na proseso ng pagkabulok. At dito, upang maiwasan ang ganitong trahedya, pumapasok sa eksena ang ating pangunahing bida, ang pagpipinta ng puti sa puno tuwing taglagas. Kaya pala, ang pagpapaputi ng puno ay hindi lang ordinaryong pintura. Sa katunayan, nagsisilbi itong proteksyon sa puno laban sa matinding sikat ng araw. Isipin ninyo kung bakit mas gusto nating magsuot ng mapusyaw na damit sa tag-araw. Dahil sinaasalamin nito ang sinag ng araw at hindi tayo gaanong naiinitan. Ganito rin ang nangyayari sa puno. Ang puting kulay ng katawan nito ay hindi sumisipsip, kundi epektibong sumasalamin sa matinding sikat ng araw, lalo na sa panahon ng taglamig. Dahil dito, hindi nagiinit ng sobra ang maitim na balat ng puno. Kahit sa pinakamainit na araw ng Pebrero, ang temperatura sa ibabaw ng pinutian na puno ay ilang degree Celsius lang ang lamang sa temperatura ng hangin kumpara sa 10 hanggang 15 degree kung madilim ang kulay. Malaking pagkakaiba ito. Nananatiling malamig ang katawan ng puno at hindi ito naloloko na akalain na tagsibol na. Patuloy itong natutulog, hindi maagang magsisimulang dumaloy ang katas nito at hindi mapupuno ng tubig ang mga selula ng balat ng puno na maaaring makapinsala. Kaya, hindi na ito mapipinsala ng pagyelo sa gabi. Nagiging dahan-dahan at ligtas ang pagbabago ng temperatura. Dito nakasalalay ang pinakamahalaga at kritikal na layunin ng pagpapaputi sa puno tuwing taglagas. Ang pakinisin ang matinding pagbabago ng temperatura at protektahan ang puno mula sa pagkakasunog sa araw at mga bitak dahil sa yelo o lamig. Pero may isa pang popular na paniniwala. Kailangan daw ang pagpapaputi para protektahan ang mga puno mula sa mga rodent. Totoo naman, ang mga kuneho at daga ay talagang malaking pinsala ang naidudulot sa balat ng mga batang puno tuwing taglamig, lalo na kapag salat sa pagkain. At sa isang banda, may punto nga ito. Ang ilang gumagawa ng komersyal na pintura ay nagdaragdag ng mga espesyal na sangkap o repellant na may mapait na lasa o masamang amoy para itaboy ang mga hayop na ito. Kung kayo naman ang maghahanda ng sariling solusyon, pwede kayong maglagay, halimbawa, ng kaunting carbolic acid or creolin na ang amoy ay hindi rin magugustuhan ng mga kuneho. Gayunpaman, maging totoo tayo, hindi ito ang pinakamabisang proteksyon. Ang gutom na kuneho, malamang ay hindi napapansinin ang hindi kaaya-ayang lasa ng pintura. Kaya naman, ang umasa lang sa pagpapaputi bilang pangunahing pananggalang laban sa mga rodent ay lubhang delikado. Mas epektibo pa ring gumamit ng mga espesyal na plastic na lambat, balutin ng mga puno ng sanga ng pino o iba pang matitinik na sanga, o kaya'y lumang nylon stockings. Ang pagpapaputi rito ay mas maituturing na dagdag lang na paraan at hindi ang pangunahin. Paano naman ang mga pesteng insekto? Nakakatulong ba ang pagpapaputi ng puno upang labanan ang mga ito? Dito, ang sagot ay malinaw. Oo, nakakatulong.
At ito ay isa pang mahalaga, bagaman pangalawang benepisyo lamang ng pamamaraang ito. Ang totoo kasi, maraming peste at mikrobyo na nagdadala ng sakit ang nagpapalipas ng taglamig sa mga bitak at hindi pantay na bahagi ng balat ng puno. Doon nila inilalagay ang kanilang mga itlog, uod at pupa upang sa pagdating ng unang init ng tagsibol ay lumabas at simulan ang paninira sa ating hardin. Ang pagpapaputi, lalo na kung may halo itong copper o iron sulfate, ay mayroong fungicidal at insecticidal na katangian. Kapag maingat nating pininturahan ang puno at ang mga base ng sanga, literal nating ikinukulong at nililipol ang karamihan sa mga pesting nagpapalipas ng taglamig doon. Ang solusyon ay tumatagos sa pinakamaliliit na bitak at dinidisimpekta ang mga ito. Kaya, ang pagpapaputi sa taglagas ay isa ring mahusay na paraan ng sanitasyon. Nakakatulong ito upang mabawasan ang dami ng peste at ang panganib ng sakit sa susunod na season. Ngunit tandaan, ito ay isang magandang bonus lamang. Ang pangunahing layunin ay ang proteksyon pa rin laban sa matinding pagbabago ng temperatura. Ngayon, puntahan natin ang pinakamahalagang tanong na madalas pagtalunan. Kailan ba talaga dapat magpaputi ng puno? Tandaan ng mabuti ang isang simpleng alituntunin. Ang pagpapaputi ng puno ay dapat gawin lamang sa taglagas. Ang pagpapaputi ng puno na nakikita natin tuwing tagsibol, lalo na sa Mayo, ay kadalasan pampalamuti lamang. Hindi naman ito nakakapinsala, syempre, pero hindi na nito nagagampanan ang pangunahing tungkulin nito. Ang pinakamapanganib na panahon na may matinding pagbabago sa temperatura, tulad ng nabanggit na natin, ay Pebrero at Marso. Pagdating ng Mayo, talagang mainit na ang araw at halos nawawala na ang panganib ng sunog ng araw at pinsala mula sa lamig. Kung hindi mo napaputian ang mga puno noong taglagas, malamang ang lahat ng posibleng pinsala ay nangyari na pagdating ng tagsibol. Ang tamang panahon para sa pagpapaputi ng puno sa taglagas ay tuwing huling bahagi ng taglagas, pagkatapos ng paglagas ng mga dahon. Ang puno ay dapat ng ganap na nasa estado ng pamamahinga. Ngunit, mahalagang matapos ito bago pa man dumating ang matinding lamig at panahon ng tag-ulan. Kailangan itong gawin sa isang tuyo at walang hangin na araw na may positibong temperatura para masigurong matuyo ng husto ang pintura at kumapit sa balat ng puno. Kadalasang, ang perpektong panahon ay huling bahagi ng Oktubre at buong Nobyembre. Kaya, natalakay na natin ang mga katanungang bakit at kailan. Ngayon, dumako tayo sa isa pang kasing halagang tanong. Ano ang gagamitin natin sa pagpapaputi? Dito, haharapin ng bawat hardinero ang pagpipilian. Ang gumawa ng sariling solusyon sa tradisyonal na paraan o ang bumili ng ready-made na pinaghalong timpla sa tindahan. Parehong may bisa ang dalawang opsyon at bawat isa ay may kanya-kanyang kalamangan at kahinaan. Simulan natin sa klasiko, ang mga homemade na resipe. Ang pinakakaraniwang batayan para dito ay ang apog. Ito ang pinakamura, madaling makuha at napatunayan na sa loob ng maraming dekada. Lumilikha ito ng puting patong sa puno na sumasalamin sa sikat ng araw. Ang resipe mismo ay napakasimple. Tunawin ang apog sa tubig hanggang sa magkaroon ito ng lapot na parang likidong pintura. Ngunit, mayroon itong isang malaking depekto. Ang ganoong simpleng timpla ay madaling mahugasan ng ulan. Ilang malakas na pag-ulan lang at tila wala ng bakas ang iyong pinaghirapan. Kaya't sa pangunahing resipe, kailangan talagang magdagdag ng mga sangkap na pandikit na makakatulong upang mas matagal na dumikit ang panpaputi sa puno. Upang hindi mahugasan ng ulan ang ating homemade na pangputing timpla para sa puno,
Kailangan nating lagyan ito ng anumang pangkabit o pandikit. Ano ang pwedeng gamitin? Ang pinakasimple at eco-friendly na option ay putik o clay. Nagbibigay ito ng lapot sa timpla at tumutulong para mas kumapit ito ng maigi sa balat ng puno. Para sa isang karaniwang timba ng timpla, sapat na ang humigit kumulang 1 kilo ng putik. Isa pang popular na sangkap ay ang sabong panlaba o berdeng sabon. Kailangan itong kayurin at tunawin sa tubig. Nakakatulong din ang sabon para mas dumikit ang timpla. May ilang hardinero naman na nakasanayan ng gumamit ng pandikit sa kahoy, wood glue, or pandikit na gawa sa harina, flour paste. At syempre, para sa disinfeksyon, napakainam na lagyan ng fungicide ang timpla. Kadalasan, ito ay copper sulfate or iron sulfate. Makakatulong ito na puksain ang mga spores ng fungi at lumot. Kaya, ang klasikong resipe ay ganito. Sa 2 litro ng tubig, gumamit ng 2 sa 3 kilos ng apog, slaked lime, 1 kilo ng putik, clay, 300 gramo ng copper sulfate, at 50 gramo ng sabon. Halong-haluin lang itong mabuti at handa na itong gamitin. Pagdating naman sa mga tindahan ng hardin or agricultural supply, ano kaya ang naghihintay sa atin? Makikita mo ang mga estante na puno ng iba't ibang brand ng nakahandang pintura para sa puno. Kadalasang ito ay mga modernong formula na batay sa acrylic o kaya ay water emulsion paint na sadyang ginawa para sa mga puno sa hardin. Ano ang pangunahing bentahe ng mga ito? Ang tibay. Pagkatapos matuyo, ang ganitong pintura ay bumubuo ng matibay, flexible, at higit sa lahat, nakakahingang layer sa puno. Hindi ito nagbibitak o nababakbak tulad ng apog at kayang manatili sa puno hindi lang sa buong taglamig, kundi pati na rin hanggang sa susunod na taglagas. Ibig sabihin, isang beses mo lang ipinta, wala ka nang aalahanin. Bukod pa rito, kadalasan ay kasama na sa komposisyon ng mga pinturang ito ang lahat ng kinakailangang sangkap, tulad ng fungicides para sa proteksyon laban sa sakit at minsan ay mayroon pang pampataboy sa mga daga o peste. Hindi mo na kailangan pang maghalo or pumili ng tamang proporsyon. Buksan mo lang ang balde, haluin, at handa ka nang magsimulang magtrabaho. Napakakumbinyente nito at malaking tipid pa sa oras. Ngunit syempre, may kapalit na presyo ang ganitong kaginhawaan. Mas mahal ang mga nakahandang timpla kaysa sa mga gawa mong sarili. Gayunpaman, pagdating sa pagpili sa pagitan ng apog o modernong pintura, mayroong isang napakahalagang punto na dapat isaalang-alang, lalo na para sa mga batang puno. Ang mga punla na may makinis at maselang balat ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ang kanilang balat ay kailangang aktibong huminga dahil dito nagaganap ang mahahalagang proseso ng palitan ng gas. Ngunit ang masyadong makapal na patong ng acrylic na pintura ay maaaring makasira sa prosesong ito na parang binabarahan ang mga pores sa balat. Ito ay maaaring makapagpabagal sa paglaki at pag-unlad ng batang puno. Kaya, para sa mga punla at mga punong nasa edad 3 hanggang 4 na taon, mas mainam pa ring gamitin ang luma at subok ng apog o tisa na pampaputi. Hindi man ito kasing tibay, mas maluwag naman ito at mas madaling mapapasok ng hangin at singaw. Poprotektahan nito ang maselan na katawan ng puno mula sa init o pagkasunog, ngunit hindi ito makahahadlang sa tamang pag-unlad nito. Samantala, para sa mga adultong puno na may matigas, magaspang, at bitak-bitak ng balat, ang modernong acrylic at water-based na pintura ay akmang-akma. Masasara nito ng maayos ang lahat ng bitak, magbibigay ng matibay at pangmatagalang proteksyon, at may mahusay na epektong pangkalusugan. At ang huling mahalagang tuntunin na madalas nakakalimutan,
Gaano ba kataas dapat putian ang puno? Ang ilan ay nililimitahan lang ang pagpapaputi sa kalahating metro mula sa lupa sa pag-aakalang sapat na ito. Ngunit isa itong pagkakamali. Ang araw tuwing taglamig, lalo na sa pagsikat at paglubog, ay mababa ang posisyon kaya't ang sinag nito ay umaabot sa mas mataas na bahagi ng puno. Ang tamang sagot ay dapat putian ang buong punong katawan. Ang punong katawan ay ang bahagi ng puno mula sa leeg ng ugat. Iyon ay mula sa antas ng lupa hanggang sa unang pangunahing sanga. Ngunit hindi lang dapat diyan matapos. Mahalaga ring isama ang mga base ng malalaking sanga kahit nasa isang katlo ng haba nito. Sa mga sangaang ito madalas naiipon ng tubig, gustong-gustong pamahayan ng mga peste sa taglamig at ang mga bahaging ito rin ang may malaking panganib na labis na uminit at mabitak. Kaya huwag magtipid sa pampaputi. Pahiran ng maigi ang buong punong katawan at ang mga base ng mas mababang sanga. Tanging sa ganitong paraan mo lamang masisiguro ang kumpleto at maaasahang proteksyon ng iyong puno laban sa taglamig. Ngayon, ito ang twist na magpapabago sa lahat. Pinag-usapan natin ang frost cracks bilang sugat. Pero anong mangyayari sa sugat na yan? Sa tagsibol, sinusubukan ng puno na pagalingin ito. Pero halos hindi nito lubusang nagagawa. Ang bitak ay nagiging permanenteng kahinaan, isang bukas na pintuan para sa impeksyon. Taon-taon, pumapasok ang fungal spores, unti-unti, pero siguradong sinisira ang kahoy mula sa loob. Sa labas, mukhang malusog ang puno, pero sa loob, mayroon ng proseso ng pagkabulok. Pagkaraan ng 5, 7 o 10 taon, isang araw ay basta na lang babaliin ng malakas na hangin ang sanga na tila matibay sa labas o maging ang buong puno. At ang dahilan nito ay hindi ang bagyo, kundi ang maliit na bitak na iyon na lumabas maraming taglamig na ang nakalipas dahil lang hindi pinaputian ang puno noong taglagas. Isang beses na pagpapabaya ay maaaring magpaikli ng buhay ng puno ng ilang dekada. Kaya buod natin, ang pagpapaputi ng puno tuwing taglagas ay hindi lang pampaganda, kundi isang napakahalagang proseso para sa kalusugan ng iyong hardin. Ito ang winter coat at sunscreen ng iyong mga puno na nagliligtas sa kanila mula sa nakamamatay na sunog at bitak. Sa pagpili sa pagitan ng homemade mixture at ready-made paint, isaalang-alang ang edad ng iyong mga puno at ang iyong budget. Parehong epektibo ang mga ito kung mailalapat sa tamang oras. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Sana, ngayon ay alam nyo na kung paano alagaan ng tama ang inyong mga puno tuwing taglamig. Kung nakatulong ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga susunod na episode. Ngayon, tanong naman para sa inyo. Paano nyo pinapaputian ang inyong mga puno? Gumagamit ba kayo ng lumang resipe ng apog, lime, ng inyong lolo't lola? Or mas pinagkakatiwalaan nyo ang modernong pintura? Ibahagi ang inyong karanasan at paboritong timpla sa comments. Pag-usapan natin